Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw na tila nilulusaw ang aspalto ng Cebu, isang magandang dalaga na nagngangalang Alfea Reyes ang pinahinto ng 4 na tiwaling pulis na naghahanap ng tilagay. Ang kanyang mariing pagtanggi ay nagpasiklab sa kanilang galit na humantong sa isang marahas na sagupaan kung saan si Alfea ay itinali sa isang post ng traffic light, isang kaawa-awang tanawin para sa lahat. Ngunit, sino ang mag-aakala na ang babaeng tila walang kalaban-laban ay may itinatagong malaking lihim? Sa isang iglap, nagawa niyang makawala at baliktarin ang sitwasyon. Ang 4 na pulis ay bumagsak na walang kamalay-malay sa kanyang mga kamay na nagpatulala sa lahat ng nakasaksi. Kung gayon, sino nga ba talaga ang magandang babaeng ito at anong sikreto ang itinatago niya sa likod ng kanyang mahinahong mukha? Ang labanang iyon ay simula pa lamang ng isang mapanganib na misyon na magbubunyag sa isang malawak na network ng katiwalian na matagal nang nagkukubli sa dilim. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa isang abalang intersection sa lungsod ng Cebu, kung saan ang ingay ng mga busina at ang makapal na usok mula sa mga jeepney ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Minamaneho ni Alfea Reyes ang kanyang motorsiklo. Ang kanyang tindig ay matatag, at ang kanyang kilos ay mahinahon ngunit puno ng kumpiyansa, malayo sa imahe ng isang ordinaryong babae. Sa likod ng kanyang simpleng pamumuhay, si Alfea ay naghahanda para sa isang lihim at delikadong misyon na isasagawa niya pagkatapos mismo ng kanyang trabaho. Sa araw na iyon, humakbang siya pasulong, handang harapin ang anumang hamon na naghihintay. Pagkalampas sa intersection, ipinagpatuloy ni Alfea ang kanyang paglalakbay sa isang medyo tahimik na kalsada. Ngunit hindi kalayuan, hinarang ang kanyang motorsiklo ng 4 na pulis na nakauniporme. Isa sa kanila, na may pangalang AC Isa Marco Vargas, ang lumapit sa kanya. "Maayong hapon, ma'am. Routine checkpoint lang po ito," sabi ni Vargas sa tono na pilit pinapakita na magalang, ngunit ang kanyang mga mata ay may ibang sinasabi, isang kislap ng kasakiman. Tumango lang si Alfea, kalmadong naghihintay sa susunod na sasabihin. "Maaari po bang makita ang lisensya at rehistro ng motor nyo?" Tanong ulit ni Vargas, inilahad ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Alfea ang kanyang pitaka at iniabot ang kanyang lisensya at ACC kay Vargas. Alam niyang wala siyang anumang pagkakamali, kumpleto at balido ang kanyang mga dokumento. Tinanggap ni Vargas ang mga ito, sinuring mabuti na parabang naghahanap ng butas, at pagkatapos ay isinauli. "Kumpleto naman ang papeles nyo, ma'am," sabi ni Vargas, ngayon ay may kasamang mapanuyang ngiti. "Pero nakita ko kayo kanina. Hindi kayo gumamit ng signal light noong lumiko kayo sa intersection. Isang paratang na halatang gawa-gawa lamang." Tinitigan ni Alfea si Vargas ng diretso sa mata. Hindi siya magpapalinlang sa ganitong uri ng palusot. "Pasensya na, sir, pero sigurado po akong nag-signal light ako. Wala po akong nilabag na batas trapiko," sagot ni Alfea sa isang boses na kalmado ngunit matatag. Mumisi si Vargas na maihalong pangmamaliit. "Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, ma'am. Kung ayaw mong maabala, dito na lang natin ayusin. Alam mo na siguro ang ibig kong sabihin, di ba?" Lubos na naunawaan ni Alfea ang ibig sabihin ng pag-aayos na iyon. "Wala akong kasalanan at wala akong ibibigay na anumang pera. Hindi ako magpapikot sa inyo," mariing tanggi ni Alfea. Ang kanyang matapang at direktang pagtanggi ay nagpainit sa ulo ni Vargas at ng kanyang 3 kasamahan. Hindi nila inaasahan na isang dalaga ang maglalakas loob na labanan sila. Dahil sa matigas na pagtanggi ni Alfea, sumiklab ang galit ni Vargas at ng kanyang mga kasama. "Hoy, huwag kang magmalinis dito. Sino ka ba sa akala mo?" sigaw ni Vargas, sinusubukang ipahiya si Alfea sa publiko. Ngunit si Alfea ay hindi natinag. Tinitigan niya si Vargas ng diretsyo, walang bahid ng takot. "Isa lang po akong mamamayan na sumusunod sa batas, sir." Ang tanong, "Kayo rin ba?" ganti ni Alfea. Kalmado ngunit tumatagos ang bawat salita. "Bilang mga alagad ng batas, dapat kayo ang nagbibigay ng magandang halimbawa, hindi yung nangungotong ng ganito." Ang mga salita ni Alfea ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy ng kanilang galit. "Ang kapal ng mukha mong turuan kami. Akala mo hindi namin kayang gawin ang gusto namin," banta ng isa sa mga pulis habang sinusubukang sumuntok. Ngunit mabilis na nasangga ni Alfea ang atake.
hindi na iwasan ang isang mainit na sagupaan. Sa pambihirang bilis at liksi, nagawang mapabagsak ni Althea ang dalawa sa kanila. Ang dalawang natitirang pulis ay mabilis na sumugod mula sa kanyang likuran, nagawang dakpin siya at itinali sa poste ng traffic light sa gitna ng kalsada. Si Althea ngayon ay naging isang palabas para sa publiko. Ang kanyang katawan ay nakagapos sa poste habang malamig siyang tinititigan ng mga tiwaling pulis. Ayan ang napapala ng matapang, sigaw ni Vargas, pinagtatawanan si Althea na tila wala nang magawa. Habang nakatali ng mataas sa post ng traffic light, si Althea ay naging isang kaawa-awang tanawin para sa mga motorista at pedestrian. Tanging takot ang nasa kanilang mga mata habang sila ay nanonood, walang sinumang naglakas loob na tumulong. Ang apat na pulis ay nakatayo sa paligid niya, nagtatawanan ng may kasiyahan habang nagbibitaw ng mga panlalait at banta. Sinabi ko na sayo, huwag kang lalaban, malakas na sigaw ni Vargas. Ngayon, pagdusahan mo yan. Sino ba kasing nagsabi sa iyong magpakahero ka? Ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata saglit, pinapakalma ang kanyang isipan sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip ng paraan para makatakas. Itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa buhol ng lubid na nakatali sa kanyang mga pulsuhan. Sa isang kalmadong isip at matinding pag-iingat, dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang mga kamay, hinahanap ang anumang puwang sa mahigpit na pagkakatali. Isang buhol, dalawang buhol, tatlong buhol. Patuloy siyang kumilos ng may tumpak na kalkulasyon na tila walang sinuman ang nakakapansin. Sa wakas, sa isang maliit at halos hindi mahahalata na haltak, ang lubid ay kumalas. Malaya na si Althea. Walang sinayang na oras, maayos siyang lumapag sa ibabaw ng aspalto. Ang apat na pulis ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita, ang kanilang mga tawa ay biglang naputol. Paano nangyari yon? Bulong ni Vargas, namumutla ang mukha sa gulat. Hindi sumagot si Althea. Sa isang iglap, naglunsad siya ng isang mabilis at nakamamatay na kontra-atake. Dalawang pulis ang agad niyang pinabagsak. Ang dalawang natitira ay sinubukang tumakas, ngunit mas mabilis si Althea. Hinabol niya sila at pinatumba sa parehong lugar. Ang apat na pulis na kanina ay nagmamayabang ay ngayon nakahandusay at walang magawa sa kalsada. Tinalo ng isang babaeng inakala nilang mahina. Pagkatapos, inilabas ni Althea ang kanyang cellphone. Malamig niyang tinitigan ang apat na pulis bago tumawag. Hello, ako si Althea Reyes. Nagre-report ako ng apat na pulis na sangkot sa pangungutong at karahasan. Ang lokasyon ay dito sa intersection ng Mango Avenue. Pakisend ng backup agad. Hindi nagtagal, ang tunog ng sirena ng patrol car ay umalinggaw-ngaw, binasag ang tensyonadong katahimikan. Isang patrol car ang huminto mismo sa tabi ni Althea. Mula rito, isang matikas na lalaking nakauniforme ang bumaba. Siya ang City Director ng Cebu City Police Office, na agad lumapit kay Althea na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Althea, ayos ka lang ba? Tanong ng Police Colonel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakatanggap ako ng report at dumiretso agad ako dito. Ayos lang po ako, sir. Napabagsak ko na ang apat na sangkot, kalmadong sagot ni Althea. Itinuturo ang apat na pulis na nakahandusay. Tumango ang kolonel, pagkatapos ay lumingon at nag-utos sa kanyang mga tauhan. Arestuhin ang mga yan. Dalhin sila sa opisina ngayon din. Ang mga mamamayan na nakasaksi sa buong pangyayari ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng tuwa sa intersection, ipinagdiriwang ang pagkakahuli sa mga pulis na matagal nang naghahasik ng takot. Isang ginang ang lumapit sa kolonel. Salamat po, sir. Sa wakas, nahuli na rin ang mga yan. Matagal na po kaming takot sa kanila. Ngumiti ang kolonel. Tungkulin po namin na protektahan kayo. Huwag na po kayong matakot. Sisiguraduhin naming mapoproseso ang kasong ito ayon sa batas. Ang apat na pulis ay isinakay sa patrol car. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pinaghalong hiya at galit. Hindi nila inasahan na ito na ang magiging katapusan ng kanilang mga iligal na gawain. Samantala, si Althea ay nakatayo lamang at nagmamasid, tinitiyak na lahat ay naaayon sa plano. At sa kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon.
Ang apat na walang kalaban-laban na pulis ay agad dinala sa headquarters ng Cebu City Police Office. Doon, direkta silang inilagay sa isang interrogation room. Ang tensyon ay bumalot sa silid na may isang matalim na ilaw na nakatutok sa kanilang mga mukha. Ang team mula sa Internal Affairs Service, VIG, nakilala sa kanilang profesionalismo at kawalan ng kompromiso, ang direktang nanguna sa interogasyon. Mayroon na kaming kopya ng TV footage at testimonya mula sa mga saksi, sabi ng isang miyembro ng IF sa isang matigas na boses. Kaya huwag na kayong magsinungaling. Si Vargas, ang pinakamaingay sa grupo, ay sinubukang tumanggi. Wala po kaming ginagawang masama, sir. Nagpapatupad lang kami ng routine checkpoint. Talaga? Kung ganon, bakit may mga saksing nakakita sa inyo na itinali ninyo ang isang babae sa poste ng traffic light? At bakit may report ng pangwotong, giit ng taga-IAS? Nagkatinginan ang apat na pulis, sinusubukang bumuo ng isang alibi. Ngunit ang mga ebidensyang iniharap ng IFI ay masyadong matibay para itanggi. Isang hidden camera footage na nag-record ng buong pangyayari sa intersection ang ipinalabas. Sa screen, malinaw na nakikita kung paano nila kinikikilan at sinasaktan si Althea. Ano to? Tanong ng miyembro ng V, itinuturo ang screen. Sapat na ang ebidensyang ito para dalhin kayo sa korte. Natahimik sila, hindi na makapagtanggol sa kanilang sarili. Biglang bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok ang pulis kolonel na si Damian Santos nang may matatag na hakbang na naging dahilan para yumuko sa takot ang apat. Akala nyo ba hindi namin alam ang mga ginagawa nyo? Sabi ni Colonel Santos sa malamig na tono. Akala nyo ba ordinaryong sibilyan ang kaharap nyo? Nagkakamali kayo. Tinitigan ni Colonel Santos si Vargas ng matalim. Si Althea Reyes, sabi niya, na ikinagulat ng apat. Isa siyang undercover agent mula sa aming hanay na espesyal na inatasan para buwagin ang mga gawain tulad ng extortion at karahasan na ginagawa ninyo. Congratulations, matagumpay ninyong inilaglag ang inyong mga sarili. Agad na namutla ang mga mukha ng apat na pulis. Hindi nila inakala na ang babaeng kanilang minaliit at tinratong parang hayop ay isang mataas na ranggong pulis na nagpapanggap. Pagsisisi at takot ang malinaw na mababasa sa kanilang mga mata. Dahil sa hindi matututulang ebidensya at sa kanilang sapilitang pag-amin, opisyal nang ikinulong ang apat na pulis. Wala na silang masabi para ipagtanggol ang kanilang sarili. Kinabukasan, ang balita tungkol sa kanilang pagkakahuli ay naging pangunahing laman ng media. Ang kaso ay agad na dinala sa korte na isinagawa ng hayagan. Sa harap ng publiko at media na pumuno sa courtroom, tumayo ang piskal na may matalim na tingin. Your Honor, hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa para sa mga akusadong ito, malakas na sabi ng piskal. Inabuso nila ang kanilang kapangyarihan, nangikil at gumamit ng dahas laban sa isang sibilyan. Ang kanilang mga ginawa ay hindi lamang labag sa batas, kundi sinira din ang pangalan ng institusyon ng kapulisan. Seryosong nakinig ang mga huwes sa bawat salitang binitawan ng piskal. Matapos timbangin ang lahat ng ebidensya at testimonya, kasama na ang testimonya mula kay Althea Reyes na iprinisinta sa pamamagitan ng video call upang maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan, binasa ng punong hukom ang desisyon. Batay sa mga ebidensyang inilahad, idinedeklara ng korte na ang mga akusado ay napatunayang nagkasala, sabi ng hukom. Bilang pagpapakita ng katatagan ng batas at upang maibalik ang tiwala ng publiko sa institusyon ng kapulisan, hinahatulan ng korte ang bawat isa sa kanila ng mabigat na parusang pagkakakulong. Ang desisyon ay sinalubong ng palakpakan mula sa mga dumalo. Ang apat na pulis ay yumuko na lamang, tinatanggap ang katotohanang tapos na ang kanilang karera at kalayaan. Sila ay inilabas mula sa courtroom patungo sa kulungan, kung saan nila pagbabayaran ang kanilang mga kasalanan. Sa ibang lugar, si Althea Reyes ay bumalik sa kanyang unit. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang undercover agent ay nanatiling isang mahigpit na sikreto. Ngunit sa kanyang mga kasamahan na nakakaalam ng kanyang matagumpay na misyon, si Althea ay isang simbolo ng katarungan. Pinatunayan niya na ang krimen, kahit na nakasuot ng uniforme, ay dapat labanan. Sa likod ng walang katapusang ingay ng lungsod, si Althea, isang babaeng may pambihirang tapang at determinasyon, ay muling kumilos.
Hindi pa nagtatagal mula nang matagumpay niyang naipakulong ang isang grupo ng mga tiwaling pulis na nambibiktima ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga peking checkpoint. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang bagong ulat ang dumating sa kanya, ngayon ay mula sa isang grupo ng mga residente sa labas ng lungsod na may parehong reklamo. Ma'am Althea, tulungan niyo po kami, sabi ng isang kinatawan ng mga residente, puno ng pag-asa ang boses. May isang grupo ng mga pulis na madalas mag-set up ng illegal na checkpoint sa may Trans-Central Highway. Tinatakot nila kami at sa pilitang hinihingan ang pera. Nang marinig ito, muling nag-alab ang diwa ng pakikipaglaban ni Althea. Huwag po kayong mag-alala, sir, matatag na sagot ni Althea. Malaking tulong po ang impormasyong ito. Iimbestigahan ko po agad ang problema. Hayaan nating malaman ng mga tiwaling iyan na ang katarungan ay hindi nabibili ng pera. Agad na bumuo ng estratehiya si Althea, determinado na ilantad at itigil ang iligal na gawain na muling sumisira sa imahe ng mga alagad ng batas. Isang bagong misyon ang nagsimula. Gamit ang impormasyon mula sa mga residente, sinimula ni Althea ang kanyang investigasyon. Pinuntahan niya ang lokasyong binanggit, isang kahabaan ng Trans-Central Highway, malayo sa sentro ng lungsod, tahimik at walang gaanong nagbabantay. Pinagmasdan niya ang bawat sulok ng daan, naghahanap ng anumang palatandaan. Ilang beses siyang nakakita ng patrol car na dumadaan, ngunit walang senyales ng iligal na checkpoint. Alam ni Althea na ang mga pulis na ito ay kumikilos lamang sa mga partikular na oras. Nagpasya siyang magsagawa ng mas malalim na pagmamanman. Hindi sila palaging nandito, bulong ni Althea sa sarili, habang nagmamasid mula sa malayo. Siguradong mayroon silang pattern. Sa loob ng ilang araw, nagpanggap si Althea bilang isang ordinaryong mamamayan. Minsan ay nakasuot siya ng pang-ehersisyo, minsan naman ay nakaupo sa isang maliit na karenderya malapit sa lugar, habang patuloy na itinatala ang oras at aktibidad sa kalsadang iyon. Sa wakas, naging malinaw ang kanilang pattern. Palagi silang kumikilos sa katanghalian kapag tirik na tirik ang araw, bulong ni Althea. Sa mga oras na kakaunti ang dumadaan at dahil sa init, ayaw ng mga taong magtagal sa labas. Gamit ang tumpak na impormasyong ito, bumuo ng plano si Althea. Babalik siya sa lugar na iyon, hindi bilang isang tagamasid, kundi bilang ang perpektong pain. Oras na para maglaro, mga Ginoo, bulong niya, isang manipis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ninyo akalain kung sino ang inyong makakaharap. Matapos makuha ang lahat ng datos at tamang oras, binalangkas ni Althea ang kanyang plano ng pagpapanggap. Alam niyang para maengganyo ang mga tiwaling pulis na iyon, kailangan niyang magmukhang perpektong target, isang dalagang mukhang madaling matakot at matatakot. Pinalitan ni Althea ang kanyang hitsura. Nagsuot siya ng isang magarang kaswal na damit, hinayaang nakalugay ang kanyang buhok, at kinuha ang susi ng kanyang maliwanag na kulay na sedan. Oras na para bumalik sa field, sabi ni Althea habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Sa pagkakataong ito, ako ay isang dalagang kadarating lang ng lisensya at nalilito sa paghahanap ng daan. Inayos niya ang kanyang sarili hanggang sa magmukha siyang inosente at medyo alanganin. Hawak ang susi ng kotse, lumabas siya ng bahay. Ang sedan, na dati isang simpleng sasakyan, ngayon ay bahagi na ng bitag na kanyang inihanda. Pumasok si Althea sa kotse, pinaandar ang makina, at dahan-dahang umalis patungo sa lokasyon kung saan nag-operate ang mga tiwaling pulis. Sana lang hindi nila ako biguin, bulong niya na may pilyang ngiti. Magiging mahabang gabi ito para sa kanila. Sa kanyang perpektong pagkukunwari, minaneho ni Althea ang kanyang sasakyan patungo sa lokasyong kanyang inoobserbahan. Ang matinding sikat ng araw ay nagdulot ng katahimikan sa kalsada. Tamang-tama nang malapit na siya sa huling kurbada, isang eksena na inaasahan na niya ang sumalubong sa kanya. Isang patrol car ang nakaparada ng pahalang sa gitna ng daan, hinaharangan ang daanan. Ilang pulis ang nakatayo roon, pinapahinto ang bawat sasakyang dumadaan. Binagala ni Althea ang takbo ng kanyang kotse, huminga ng malalim at bahagyang umiti. Welcome sa ating entablado, mga Ginoo, bulong niya, inihahanda ang sarili. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong checkpoint, kundi isang patibong na siya mismo ang naghanda. Isa sa mga pulis, na mukhang nangingibabaw sa grupo, ang sumenyas kay Althea na tumabi.
Sumunod si Althea, itinigil ang kotse sa mismong harapan nila. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan. Naghintay siya, handang gampanan ang kanyang papel bilang perpektong biktima. Ngunit sa likod ng kanyang inosenteng mukha, si Althea ay isang mandaragit na naghihintay lamang ng tamang oras para umatake. Isang matipunong lalaki na nakaunipormeng pulis ang lumapit sa sasakyan ni Althea. Ang pangalan niya ay F3 Ricardo Gomez, at base sa kanyang kilos, siya ang leader ng grupo. Naglakad siya ng may kumpiyansa, na para bang alam niyang ang biktimang nasa harapan niya ay hindi makakapalag. Hawak ang baywang, bahagya siyang yumuko para silipin si Althea mula sa bukas na bintana ng kotse. Magandang tanghali, miss, bati niya sa tono na tila magalang ngunit maihalong pananakot. Pwede bang bumaba ka muna sandali? May mga kailangan lang kaming i-check. Dahan-dahang tumango si Althea, nagpapakita ng kaunting pagkabalisa. Pinatay niya ang makina ng kotse, tinanggal ang seatbelt, at binuksan ang pinto. Nang siya ay bumaba, bahagyan niyang pinanginig ang kanyang mga binti, isang perpektong pag-arte. Tumayo siya sa harap ni Gomez na nakayuko, ginagampanan ang papel ng isang dalagang takot na takot. Ano po yon, sir? Tanong ni Althea, mahina at nanginginig ang boses. Ngumisi si Gomez. Pakiramdam niya ay magiging madali ang lahat. Wala naman, miss. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Pero may isa lang tayong kailangang pag-usapan. Itinuro niya ang kotse ni Althea, na para bang may malaking problema doon. Alam ni Althea na ang tunay na palabas ay magsisimula pa lamang. Si Gomez, na may mapanuyang ngiti, ay nagpatuloy sa kanyang palabas. Miss, kailangan naming suriin ang mga papeles ng sasakyan mo, sabi niya, ang kanyang tono ngayon ay mas may otoridad. Pakibigay sa akin. Si Althea, na may ekspresyong puno pa rin ng pagkukunwaring kaba, ay masunuring tumango. Kinuha niya ang kanyang bag, inilabas ang pitaka, at iniabot ang isang SKTA at SE na sadyang inihanda niya. Yumuko siya na tila hindi kayang salubungin ang tingin ni Gomez. Tinanggap ni Gomez ang mga dokumento at sinimulan itong suriin. Pabalik-balik niyang tiningnan ang mga papel na para bang naghahanap ng kahit pinakamaliit na pagkakamali. Kumunot ang kanyang noo, ginagampanan ang papel ng isang masusing opisyal, kahit na sa isip niya ay binalangkas na niya ang susunod na eksena. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan si Althea ng may kunwaring talim. Kumpleto naman po ang papeles ko, sir, di ba? Tanong ni Althea sa mahinang boses. Ngumisi si Gomez. Kumpleto nga, pero heto, pabitin niyang sabi, na lalong nagpatindi sa kunwaring tensyon ni Althea. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit ka lumampas sa solid line kanina? Malinaw na nakita kita mula rito. Malaking violation yan. Sa kanyang isip, napangiti si Althea. Kumagat na ang pain sa kanyang bitag. Alam niyang wala siyang ginawang paglabag, ngunit ito ang pagkakataong hinihintay niya. Talaga po, sir. Hindi ko po napansin, sagot niya, ginagampanan ang papel ng isang inosente. Lumapit si Gomez, tila nais siyang maliitin. Alam mo ba na kapag natiketan ka, mahaba at magulo ang proseso? Pabalik-balik ka sa korte, magbabayad ng multa, at masasayang lang ang oras mo, sabi niya sa isang mapanlinlang na tono. Pero may ibang paraan. Pwede nating ayusin to ng pangpamilya lang. Lagay, kumbaga. Tinitigan ni Althea si Gomez ng diretsyo. Ang kanyang matamis na ngiti ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Ah, so gusto niyo akong kotongan, sir? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, bagkus ay puno na ng katatagan. Ang direktang tanong ni Althea ay ikinagulat ni Gomez. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay naglaho, napalitan ng galit. Ingatan mo ang pananalita mo, miss. Alagad ako ng batas, sigaw niya, tumaas ang boses. Nagbibigay lang ako ng mas madaling paraan kaysa sa abala ng tiket. Tumayo ng tuwid si Althea, hindi na titinag. Tapos na ang kanyang pag-arte bilang isang inosenteng dalaga. Ang kanyang mukha ngayon ay nagpapakita ng tapang at kumpiyansa. Walang pangpamilya sa pangungotong, sir. Kung talagang may nilabag ako, tiketan niyo ako. Isulat niyo ang tiket at haharapin ko sa korte.
Iyon ang tamang proseso. Lalong nagalit si Gomez. Ang kanyang amor proprio bilang isang pulis na sanay maliitin ang mga tao ay ngayon ay niyurakan ng isang dalaga. Matigas ka pala, ha? Huwag kang magpakaastig sa harap ko, banta niya, humakbang pasulong, nakakuyom ang mga kamao. Hindi po ako matigas, sir. Ipinaglalaban ko lang ang karapatan ko bilang mamamayan, sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad. At hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo sa inyo at sa mga kasamahan ninyo na sumisira sa imahe ng kapulisan. Nang marinig ang matigas na pagtanggi ni Althea, sumiklab ang galit ni Gomez. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Nang hindi nag-iisip, sinubukan niyang suntukin si Althea. Ngunit handa si Althea. Mabilis niyang sinalag ang atake, pagkatapos ay ipinihit ang braso ni Gomez, nilock ang kanyang kilos. Sa isang iglap, si Gomez ay bumagsak sa aspalto, nakapilipit ang braso at napaigtad sa sakit. Ang iba pang mga pulis ay natigilan. Hindi nila inasahan na ang babaeng mukhang inosente ay may pambihirang kakayahan sa martial arts. Napatangan na lang sila, pinapanood ang kanilang lider na mapabagsak sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos ay may inilabas si Althea mula sa likod ng kanyang damit, isang maliit na baril. Itinutok niya ito kay Gomez na nakahandusay. Nakarecord na ang lahat ng ginawa ninyo, Lieutenant Gomez, sabi ni Althea, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Maghintay na lang kayo, ilang sandali lang ay darating na ang team mula sa VF para sunduin kayo. Ang iba pang mga pulis ay nanlaki ang mga mata sa takot. Alam nilang tapos na ang laro. Pumasok sila sa isang bitag na perpektong idinisenyo. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena mula sa malayo. Papalapit ng papalapit. Isang konvoy ng mga sasakyan mula sa Gihi ang dumating at agad na dinampot si Gomez at ang iba pang mga tiwaling pulis. Tapos na ang misyon ni Althea at muling nanaig ang katarungan. Ang kaso sa korte na nagresulta sa pagkakakulong ng 4 na pulis ay agad naging usap-usapan sa buong lungsod. Ang epekto nito ay hindi biro. Napagtanto ng institusyon ng kapulisan na mailamat na sa tiwala ng publiko. Upang maibalik ito, gumawa ng isang matapang na hakbang ang city director. Hindi nagtagal, nagpatawag siya ng isang press conference sa harap ng 12 ng mga mamamahayag at hindi mabilang ng mga kamera. Magandang hapon sa inyong lahat, simula ng kolonel sa press conference na may seryosong tingin. Nakatayo ako dito ngayon para maghatid ng taos pusong paumanhin para sa mga kasuklam-suklam na gawain ng ilang miyembro na sumira sa pangalan ng kapulisan. Huminto siya saglit, tumingin ng diretso sa mga kamera na para bang direktang kinakausap ang buong bansa. Hinihikayat ko ang lahat ng mamamayan. Huwag na huwag kayong matakot na mag-report. Kung may pulis na mapatunayang nangungotong o gumagawa ng anumang hindi ka nais-nais, i-report nyo agad sa amin. Ginagarantiya namin ang konfidensyalidad ng pagkakakilanlan ng nag-report at seryosong aksyonan ang bawat sumbong. Naging mas matigas ang boses ng kolonel nang bumaling siya sa kanyang mga tauhan. At sa lahat ng miyembro ng AA, ipinapaalala ko sa inyo, ang ating tungkulin ay magsilbi at protektahan ang komunidad, hindi ang mangikil at manakot. Kung sino man sa inyo ang mapatunayang sangkot sa pangungutong, hindi ako mag-aatubiling patawan kayo ng pinakamabigat na parusa. Ang kaparusahang matatanggap ninyo ay higit pa sa inaakala ninyo. Matapos ang press conference, ang media at mga mamamayan na nanonood sa telebisyon ay nakahinga ng maluwag. Ang mga tao sa mga karenderya, sa kanilang mga tahanan, at sa mga lugar ng trabaho ay nagsigawan sa tuwa. Nakaramdam sila ng paghanga sa isang leader na matapang at may paninindigan. Sa wakas, muling mamumuhay ng mapayapa ang mga mamamayan kasama ang mga pulis na tunay na tagapagtanggol ng bayan, tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang tiwalang minsang nawala ay unti-unting nanunumbalik, kasabay ng determinasyon ng institusyon na magbago. Ang press conference ng kolonel ay naging isang mahalagang pagbabago. Ngunit para sa ilan, ito ay mga pangako lamang. May pag-aalinlangan pa rin. Subalit, sa likod ng lahat, si Althea Reyes ay hindi tumigil. Ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Alam niyang ang isang maliit na kilos ay maaaring magpatubo ng mas malaking tiwala. Matapos isumite ang kanyang ulat at makitang dinala sa kulungan ang mga tiwaling pulis, bumalik si Althea sa kanyang unit.
Nag-report siya ng direkta sa kanyang superior, na walang iba kundi si Colonel Santos mismo. Sir, ang kasong ito ay hindi pa ang katapusan, simula ni Althea habang nakatayo ng tuwid sa harap ng kolonel sa kanyang opisina. Simula pa lang po ito. Marami pang iba dyan na maaaring naglalakas loob pa ring gumawa ng mali. Paano natin masisiguro na ang pagbabagong ito ay permanente? Huminga ng malalim ang kolonel. Kumuha siya ng isang tasa ng kape mula sa kanyang mesa at dahan-dahang humigo. Tama ka, Althea. Hindi kayang baguhin ng isang tao ang lahat, pero naging inspirasyon ka sa aming lahat. Ang tapang na ipinakita mo sa intersection na iyon ay nagmulat sa aming mga mata. Ano po ang plano niyo ngayon, sir? Tanong ni Althea. Gusto ko pong magpatuloy sa pag-undercover, sir, matatag na sagot ni Althea. Magtatrabaho po ako bilang intelligence operative sa field, magmamanman, makikinig, at mag-ulat ng bawat kilos na nakakasama sa publiko. Kailangan nating maging tainga at mata nila, upang masigurong wala ng pulis na aabuso sa kapangyarihan. Ngumiti ang kolonel ng may pagmamalaki. Inaasahan ko nang iyan ang sasabihin mo. Ikaw ang pinakamagaling sa amin. Sige, isagawa mo ang iyong misyon. Susuportahan ka namin ang buo. Pero tandaan mo, kailangang manatiling lihim ang iyong pagkakakilanlan. Ang kaligtasan mo ang aming pangunahing prioridad. Sir, yes, sir, sagot ni Althea, puno ng sigasig. Muli siyang naglaho, nagtago sa gitna ng maraming tao sa lungsod. Para sa mga ordinaryong mamamayan, isa lang siyang dalagang abala sa kanyang trabaho. Ngunit para sa mga nakakaalam, siya ang anino ng katarungan na hindi kailanman tumitigil, isang bayaning walang medalya na lumalaban sa likod ng mga eksena. Dahil sa bagong misyon, si Althea ay naglaho sa gitna ng syudad, naging isang aninong hindi nakikita ngunit laging nagmamasid. Samantala, sa police headquarters, nagsimulang maramdaman ang epekto ng matapang na hakbang ng kolonel at ng katapangan ni Althea. Ang mga mamamayan na dati takot ay nagsimula ng maglakas loob na mag-report. Ang telepono sa mesa ng kolonel ay walang tigil sa pagtunog, puno ng mga sumbong tungkol sa iba't ibang paglabag na ginagawa ng mga pulis sa kalsada. Isang hapon, habang binabasa ng kolonel ang tambak na mga ulat, pumasok ang isang intelligence staff sa kanyang opisina. Bagong report, sir. May indikasyon ng isa pang modus ng kotong sa Southern District. Nakuha na ng aming team ang datos at lokasyon mula sa isang informant. Nasa lugar na rin po si Althea Reyes para magmanman. Tumango ang kolonel ng may kasiyahan. Mabuti. Siguraduhin ninyong mabilis at tahimik ang kilos ng team. Huwag ninyong hahayaang mapansin sila. Hindi na tayo magbibigay ng pangalawang pagkakataon. Bawat ulat mula sa mamamayan ay prioridad. Hindi nagtagal, isang text message ang pumasok sa cellphone ng kolonel. Mula ito kay Althea. Sir, nakakuha na po ako ng audio at video recording ng mga pulis sa lokasyon. Pareho ang modus, humihingi ng areglo sa mga gawa-gawang violation. Ipinadala ko na po ang ebidensya sa intelligence team. Bahagyang napangiti ang kolonel. Tingnan mo nga naman, siya talaga ang anino ng katarungan, bulong niya sa sarili. Kasabay nito, sa isang karenderya sa gilid ng daan, isang grupo ng mga residente ang masayang nag-uusap. Nako, ngayon hindi na ako takot kapag may checkpoint. Sinabi na ni Kolonel na dapat tayong mag-report, sabi ng isang lalaki habang humihigop ng kape. Nga. Lalo na't may mga pulis na ngayon na tulad ni Ma'am Althea. Balita ko aktibo pa rin daw siya sa field, sabat ng isang binata. Tunay na tagapagsilbi na ng bayan ang mga pulis ngayon, hindi na nakakatakot. Narinig ang usapan, isang pulis na nagpapatrolya na nakaupo, hindi kalayuan ang napangiti. Nakaramdam siya ng pagmamalaki na maging bahagi ng isang institusyong muling pinagkakatiwalaan ng publiko. Ang katapangan ng isang tao ay nagsimula ng isang alon ng pagbabago na nagbalik sa karangalan ng unipormeng minsan nang nadungisan at ginawang pundasyon ang tiwala ng mamamayan sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Mula noon, patuloy na lumago ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Si Althea Reyes, ang lihim na ahente, ay patuloy na ginagampanan ang kanyang misyon sa likod ng mga anino. Samantala, sa opisina ng kolonel, patuloy na dumarami ang mga ulat mula sa mga mamamayang naglakas loob na magsumbong.
Isang araw, nakatanggap ang kolonel ng direktang ulat mula sa isang residente tungkol sa pangungutong na muling nangyayari sa isang police outpost. Sir, hindi na po namin kaya. Tuwing dumadaan kami, lagi kaming hinihinga ng pera. Para daw sa operational expenses, reklamo ng isang mamamayan na personal na pumunta sa opisina. Matyaga siyang pinakinggan ng kolonel. Pinakalma niya ang residente at tiniyak na agad aksyonan ang kanyang reklamo. Agad niyang tinawagan si Althea. Althea, may bagong report. Reklamo ng pangungutong sa police outpost niya. Pwede mo bang imbestigahan? Sir, yes, sir. Pupunta po ako agad, sagot ni Althea sa telepono. Nagpanggap siya bilang isang delivery courier. Suot ang uniforme at helmet na nagtatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Inoobserbahan ni Althea ang bawat galaw ng mga pulis sa outpost. Nirecord niya ang lahat ng usapan at transaksyon. Natukoy niya ang isang pulis na nagngangalang Budi na siyang pinakaaktibo sa pangungutong. O, bilisan mo, ibigay mo na ang pera. Huwag nang maraming tanong. Para to sa seguridad, sigaw ni Budi sa isang motorista. Nirecord ni Althea ang lahat bilang ebidensya. Napansin din niya na ang gawain ay hindi lamang ginagawa ng ilan, kundi may basbas din ng iba pang nagkukunwaring walang alam. Agad niyang ipinadala ang lahat ng ebidensya sa kolonel. Sir, nakakuha na po ako ng ebidensya. Sa pagkakataong ito, mas organisado ang kanilang operasyon, ulat niya. Sige, Althea, salamat sa iyong sipag. Kami na ang bahala rito. Magsasagawa tayo ng operasyon para hulihin sila. Ngayon, alam na ng publiko na hindi sila nag-iisa. Ang kapulisan ay hindi na mananahimik lamang. Ang tiwalang iyon ay lumago dahil sa pagsisikap ni Althea at sa katatagan ng kanilang liderato. Ang kwento ni Althea ay naging